Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos sa libutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang pinamagatan kong These Are the Days, My Friend. Number 37 sa series, si Samson. Ang kanyang pamumuno bilang hukom ay nagmula ng 2,966 years mula ng paglikha hanggang sa 2,986 years, 20 years ang kanyang panunungkulan bilang hukom. 385 years mula nang sila'y lumisan sa Ehipto sa pangunguna ni Moises na matagal ng panahon. Umalis sila sa Ehipto ng 2,601 years at may 385 nang nakalipas, kaya 2,986 years sa panahon ni Samson. Ito naman ang chart of generation table. Dito lang si Samson sa Hukom chapter 15 verse 20. Namahala siya ng 20 years. Lahat ng ito ay given na sa mga banal na kasulatan simula ng kanilang pag-alis sa Ehipto. 2,601 years ang taon noon, katumbas ng 1499 BC. At ang mga bilang dito ay given na ito sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1, 480 years mula ng kanilang pag-alis hanggang sa 4th year ang second month ni Solomon. Ang sabi dito, kaya ito given na. Ito lahat na ito may chart of generation table. Ang paggawa nito ay ganito lang, ilalagay lang dito ang mga scriptural character. Itong time ng bilang at ang Deuteronomy, ito yung kay Moises, si Moises. Pagkatapos si Moises, nung si Moises sila yung umalis sa Ehipto, pinangunahan sila ni Moises. 80 years old si Moises nung umalis sa Ehipto. At pinangunahan siya ni Moises, ni Moises dito sa ilang. Inabot sila ng 40 years sa kanilang paglalakbay bago makatawid sa Ilog Jordan papuntang Kanaan. O kaya ang 40 years ni Moises, ito yung binubuo sa Bilang chapter 1 verse 1, 2 years ang nakasunod doon sa Deuteronomy chapter 2 verses 14 to 15, 38 years. Ito kaya ang 42 and 38 is 40, ito yung bumubuo sa 120 years ni Moises na nakasulat sa Deuteronomy chapter 34 verse 7 at 120 si Moises nang mamatay, kung kaya 80 years old nga si Moises nang umalis sa Ehipto. Ang 40 ito sa paglalakbay nila sa ilang bago magkatawid ang bayang Israel. Si Moises ay namatay bago tumawid ang bayang Israel sa Ilog Jordan at pinalitan siya ni Josue. Kung kaya ito ang kasunod niya si Josue. Ito ang time ni Moises, si Josue. At ang kasunod ni Josue ay ang mga hukom na ng Israel. Ito yung nakasulat na sa mga hukom ng Israel. Ngunit ang si Josue ay, ang given lang kay Josue ay ang kanyang kamatayan sa edad na 110. Blanco ito. Itutuloy ko muna. Ang unang hukom ay si Othniel. Makikita sa Hukom chapter 3 verse 11. 40 years siyang namahala. Sunod si Ehud, 80 years. At si Samgar, Hukom chapter 3 verse 30, 80 years. Deborah at Barak, Hukom chapter 5 verse 31, 40 years. Gideon at Abimelech, Hukom chapter 8 verse 28, 40 years. Si Tula sa Hukom chapter 10 verse 2, 23 years. Sinundan ni Jair, Hukom chapter 10 verse 3, 22 years. At sinundan ng tribulations, ito yung pinahirapan sila ng mga Ammonita at mga Filisteo. Kasama nito ang 40 years ng pangalipin ng Filisteo, at sa kabilang dako ay pinalipin din sila ng mga Ammonita. Kung kaya ito ang 18 years na paghihirap ng mga Israelita, at ito yung panahon na ni Jephthah. Nilabanan sila ni Jephthah dito ay naghari ang 6 na taong kapayapaan dito sa Galaad. Kung kaya ito lahat, ang sabi ni Jephthah dito sa mga Ammonita na 300 years nang nananahan ang mga Israelita dito sa lugar na ito. Bakit ngayon na lang naisipang bawiin ang lugar na ito? Kung kaya, ang sabi 300 years, nung binilang ko mula kay Othniel, wala pang kay Joshua, kay Othniel, hanggang dito kay Jephthah,
ito'y nagtututa lang ng 269 years. At ang sabi ni Jephthah ay 300 years nang nananahan ng mga Israelita sa lugar na iyon. Kung kaya hanggang kay Jephthah, ito yung 6 years, nagtututa ng 269. Ang 300, ibawas ko yung 269 is 31. Ito'y bumubuo ng dito sa, ilagay ko ang 31 dito kay Josue. Dahil walang input si Josue, kaya bumubuo ito ng 480 years, nabuo ang 480 years dahil sa dito sa Hukom chapter 11 verse 26 na 300 years nang nananahan ang bansang Israel. Ngunit ang pagbibilangin natin mula sa mga hukom hanggang kay Jephthah, 269 lang ko, kaya ang 31 ko kumpleto ng 480, 31 ang kay Josue. At sinundan pa uli ni Ibsam, Hukom chapter 12 verse 9, 7 years si Ibsam. Elon, Hukom chapter 12 verse 11, 10 taon. Si Abdon, Hukom chapter 12 verse 14, 8 years. Si Abdon ay 8 years nang namahala sa bilang hukom sa Israel. Ngunit ang kanyang pang 7th year, in-explore ko yung paghahari ni Saul ng sandalian lang kasi 1085 ang taon noon at 50 years old si Saul ko, kaya ang 1085 plus ko yung 50 pabalik 1135. Ang 1135 ay pumapatak dito sa 7th year ni Abdon at si Abdon ay namahala ng 8 years. Kung kaya nung nagtapos ang panungkulan ni Abdon, si Saul ay 1 year old na. Kaya ito dito na sige Saul. Pero bago yan, tapusin ko muna itong kay Abdon. Si Abdon ay 8 years nang namahala bilang hukom. Sinundan siya ni Samson. Ang topic ngayon, Samson 20 years na namahala bilang hukom. Ito sa taong 1134 to 1114, 20 years. At ang katumbas naman dito sa BC ay si 1134 to 1114 BC. Ang katumbas naman sa year count, ito naman ang 1134 to 1114, 29662, 2986. Ito yung time ni Samson. Pagkatapos ni Samson, tapos na ang aklat ng mga may aklat ni Ruth. Sa aklat ni Ruth, ito yung isang pamilya na si Elimelech at si Naomi na nakipamayan sa Moab. Ang sabi doon, mga 10 taon namatay ang dalawang anak ni Naomi, si Mahlon at Kilion, mga 10 taon. Kung kaya maaari itong 10, maaring 11, maaring 9. Kung ilagay ko ng 10, ang total dito magiging 481. Ay 480 lang ang sinabi dito sa eksaktong 4th year and 2nd month ni Solomon. Kung kaya ang nilagay ko 9 kasi estimation lang ang sinabi dito, mga 10 taon. At sinundan sa aklat ni Samuel, 1 Samuel, si Samuel ay sa 1 Samuel chapter 7 verse 12. Ito na mahala si Samuel ng 20 years din sa 1115, 1085 to 111085. Ito na yung time na humingi ng hari ang mga Israelita kay Samuel at binigyan sila ng hari sa katauhan ni Saul. At ito'y sinangguni ni Samuel sa Diyos kung ano ang gagawin ng hari sa kanila. Kung ito'y magkaroon na ng mga hari, pumayag naman ang mga tao. Kaya binigyan sila ng hari sa katauhan ni Saul. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 1, sa 1085 BC, ito naghari na si Saul. At tumagal ang kanyang paghari ng 22 years. Siya ay napatay din ng mga Filisteo sa kanilang labanan kasama ang 3 anak ni Saul. Pagkamatay ni Saul, ay sinundan siya ni David. Sa 2 Samuel chapter 5 verse 4, 30 years old si David nang maging hari sa Israel. 30 years old. Namatay si Saul sa 1063 dahil 1085 minus 22 years is 1063 BC. 1063 BC nag-umpisa naman si David. Ngunit pagkamatay ni Saul, mayroong anak si Saul na ang pangalan is Busit. Kinuha ito ni Abner, ang punong kawal ni Saul, pang maging hari. Naghari si Isboset ng 2 taon. Ngunit si David
ay nakatira noon sa Gat dahil kaibigan niya ang hari ng mga Pilisteo. Nang malaman niya namatay si Saul, ay umahon siya sa Huda, at pagdating niya sa Hebron, doon siya tumigil at siya pinahiran ng langis bilang hari ng Israel. Sa Hebron siya naghari, at si Isboset ay sa buong Israel siya naghari. Kung kaya ang mga araw ni Isboset ay nawala na, nabilang na dito sa isinama na sa mga araw ni David dahil sa pagkamatay ni Saul. Ang kasunod dun sa given sa 2 Samuel chapter 5 verse 4, si David na ang kasunod na naghari ng 30 years old si David, at naghari siya ng 40 years sa Israel. 7 years and a half sa Hebron at 33 years sa Jerusalem. Kung kaya nabuo ang 40 years ni David. At pagkamatay ni David, sinundan siya sa kanyang anak na si Solomon. Ito na ang 1 Kings chapter 6 verse 1. 4th year and 2nd month ni Solomon, eksaktong 480 years. Ito na ang topic ngayon. Ang napaloob ito sa 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa 1 Kings chapter 6 verse 1 ang paghari ni Solomon. Si Solomon ay naghari pa ng 40 years, kung kaya ang next na pamahala ni Solomon, ang 36 years, ay binibilang na sa kasunod nito na topic. Kundi dito lang muna ang topic ko. Kaya ang story ni Samson ay ito ang pagsilang kay Samson. Nang sabayan ng Sora sa kampamento ng Dan, ay may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Ito ay buhat sa lipi ni Dan. Ang asawa niya hindi magkaanak. Minsan ay dinalaw sila ng anghel ni Yahweh. At sinabi, hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal ay magkaanak ka. Kung may panganak mo na ang bata, ay huwag kang uminom ng alak at huwag kang titikim ng anumang bawal na pagkain. Huwag paputulan ang kanyang buhok, sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay itinalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel, dahil ang Israel noon ay alipin na ng mga Filisteo ng 40 years. Magmula doon sa tribulations ng mga Ammonita sa kabila, at sa kabila naman ay ang mga Filisteo. Ito na 40 years silang sinakop nito ng mga Filisteo. O kaya sa 20 years na pamahala ni Samson, ito na ang pagsilang kay Samson. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel, ang sabi dito. Nang may panganak ang bata, pinangalanan nila itong Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpala ni Yahweh. Pinakilos si Samson sa kampamento ng Dan, sa pagitan ng Sora at saka Estaol. Sa Hukom chapter 14 verse 1 to 20 hanggang chapter 15 verses 1 to 20 din. Minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at may nakilala siyang isang dalagang Filistea. Pag uwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, at nang magpunta sila sa Timna kasama kanyang mga magulang, sa daan lang ay inangilan siya ng leon at pinatay niya ito na para lang pumatay ng isang bisyerong kambing. Ito ang kita doon, ito si Samson, ito ang leon. Inangilan siya ng leon. Sa lakas ni Samson, para lang siyang pumatay ng isang bisyerong kambing. Ang kanyang buhok ay 7 tirintas. Ang buhok ni Samson, nasabi dito sa mga kasulatan. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang babae at kinausap, lalo naman itong napamahal kay Samson. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik si Samson upang pakasalan ang babae, at pagtapat niya sa pinagpatayan niya ng leon, nakita niya binahaya na ito ng pukyutan ang loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sumalok siya at kumain. Nang ininom niya ang pulot nito at inuwian pa niya ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya sinabi kung saan nanggaling ang pulot na kadala ni Samson, at kinain din ito ng kanyang mga magulang.
Tulad ng kaugalian ng mga Filisteo, 7 araw na naghahanda si Samson sa bahay ng babae. Nang makita ng mga Filisteo na si Samson ay naghanda sa bahay ng babae, binigyan siya nito ng 30 abay, puro kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na bigyan sila ng palaisipan, isang bugtong na pahulaan bago matapos ang handaan. Kung mahulaan nila ay bibigyan sila ni Samson ng 30 pirasong pinong lino at 30 pirasong magagarang bihisan. Ngunit kung hindi naman, si Samson naman ay bibigyan nila ng 30 pirasong pinong lino at 30 pirasong magagarang bihisan. Ito ay vice versa. O kaya, ito ang bugtong ni Samson sa mga abay na 30 kabataan. Mula sa mga ngain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, ang matamis ay lumabas. Inabot na ng 3 araw ay hindi pa nila ito nahulaan. Hanggang sa pang-4 na araw, kung kaya tinakot na ng mga abay ang babae, nagsabi, gawan mo ng paraan na malaman ang kasagutan ng bugtong. Kung hindi ay susunugin ka namin, pati ang iyong bahay. Sa pakiusap ng babae kay Samson ay sinabi nito ang kasagutan ng kanyang bugtong. Kaya nalaman nila ang kasagutan ng bugtong ni Samson, kaya sinabi ni Samson sa kanila, kung hindi niyo pa sinapakat ang aking may bahay, ay hindi niyo malalaman ang kasagutan. Kaya noon din ay nagpunta si Samson sa Ascalon at pumatay siya ng 30 tao at kinuha ang maggarang kasuutan at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Ipinagbili niya ang kanyang asawa sa abay na pandangal at umuwing galit na galit dahil sa nangyari. Nakapatay siya ng 30 tao. Lumipas ang ilang araw, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, dala ang isang batang kambing. Anihan na noon at ayaw siyang papasukin ng biyanang lalaki dahil ang asawa ni Samson ay binigay ng biyanang lalaki sa abay na pandangal. Nagalit si Samson at dali-dali siyang humuli ng 300 pirasong asong gubat at pinagkabit niya ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng maliit na sulo at saka pinawalan sa triguhan ang mga asong gubat, kaya nasunog ang mga trigo. Ganun din ang ginawa niya sa mga taniman ng olibo, kung kaya lahat ay nasunog lahat ang mga triguhan at olibuhan. Nang magkagayon, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagawa niyon. At nang malaman nilang si Samson at nalaman nilang kaya iyon ginawa ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng biyanan sa abay na pandangal. Kaya't hinanap nila ang babae at sinunog pati ang ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson at sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos tumakas si Samson at nagtago sa kuweba ng Etam. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Huda at sa bayan ng Lihay upang hulihin si Samson dahil sa laki ng pinsala na nagawa nito. Kung kaya ang 3,000 na kalalakihan ng Huda ay nagpunta kay Samson sa yungib ng Etam upang gapusin si Samson at ibigay sa mga Filisteo. Umayag si Samson basta wag lang siyang patayin. Pagdating nila sa bayan ng Lihay, sa kampamento ng Dan pa rin, sa Israel, sinalubong sila ng naghiyawang mga Filisteo, ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid lang niya na para lang marupok na sinulid. May nakita siyang panga ng asno at dinampot niya ito at siyang pinampatay sa mga may 1,000 Filisteo. Pagkatapos noon, umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno ay pumatay ako ng 1,000 at sa pamamagitan ng panga ng asno ay natambak ang mga tao. At ang mga Israelita ay pinamunuan ni Samson sa loob ng 20 years. Minsan, nagpunta sa Gaza si Samson. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Ito'y nalaman ng mga pinunong Filisteo. At pinabantayan nila ang pagpasok sa bayan na yon, sa Gaza. At nung maghating gabi na,
ay lumabas si Samson at pumunta sa pintuang bayan. Inalis ang poste, ang tarangka, at binuhat ito pinasa niya ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Kaya ito yung pumatay si Samson ng 1,000 Pilisteo sa magitan ng panganang asno. 1,000 tao sa isang pagkakataon ay pinatay ni Samson sa pamagitan ng panganang asno. Sa kapatagan ng Sorik ay may isang dalagang nagngangalang Delilah. Nabigani dito si Samson. Nilapitan nila ng mga pinunong Pilisteo si Delilah. Ang mga lugar ng mga Pilisteo ay ang Gaza, Ekron, Askalon, Asdod at Gat. Ito yung bawat lugar ito, may mga pinuno ito, tiyatagli ang hari. O kaya ito ang lumapit kay Delilah nang malaman nilang nagustuhan siya ni Samson. At ito'y inalok si Delilah na bigyan ng 1,100 pirasong pilak at malaman lang kung saan ang galing ang lakas ni Samson. O kaya upang mabihag nila ito. Kaya nang dalawin ni Samson, itinanong ni Delilah, saan ba nanggaling ang lakas mo? Sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para di ka makalaban? Si Samson ay hindi rin nakahalata kay Delilah na nais din ni Delilah na mahuli siya ng mga Pilisteo dahil ang laki ng binayad sa kanya. At sinabi ni Samson kay Delilah, pag ako'y ginapos ng 7 yantok na sariwa, hindi na ako makakawala. At sinabi ni Delilah sa mga pinunong Pilisteo, at siya binigyan ng 7 yantok na sariwa na igagapos kay Samson. At ito naman ay ginapos ni Delilah. Ginapos si Samson ni Delilah bilang pagsubok. At sumigaw ito na Samson may mga Pilisteo. At nilagot niya ito na para lang lumagot ng marupok na tali. O kaya patuloy si Delilah sa paghahanap kung saan talaga nanggaling ang lakas ni Samson. O kaya sa pangalawang pagkataon ay sinabi ni Samson, pag ako'y ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makakawala. Kaya ginapos siya ni Delilah ng bagong tali. Pagkatapos sumigaw ng Samson may mga Pilisteo. At ang gapos ay nilagot lang niya na para lang lumagot ng sinulid. Sa pangatlong pagkataon, sinabi ni Delilah na hindi mo talaga ako mahal. O kaya sa pangatlong pagkataon, sinabi ni Samson, pag pinag-isa ang 7 tirintas ng aking buhok, ay hindi na ako makakawala. At ito'y ipulupot sa isang tulos. Kung kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas ng kanyang buhok. At pagkatapos, ipinulupot ito sa isang tulos. Saka sumigaw, Samson, may dumarating ng mga Pilisteo. At siya'y gumising at dali-daling kinalas ang tulos. Kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Inaraw-araw ni Delilah si Samson hanggang mainis ito. Kahit sinabi niya ang totoo. Alam mo, mula ng pagkabata itinalaga na ako sa Diyos kahit kailan hindi pa nasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya pag naputol ang aking buhok, ihina akong tulad ng karaniwang tao. Kaya nagpasugo si Delilah sa mga pinunong Pilisteo at ipinasabi niyang nagtapat na si Samson. Kaya nagbalik ang mga punong Pilisteo sa Sorik, dala ang perang ipambayad sa kay Delilah. At si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan at nang mahimbing na ay pinagupitan niya si Samson. Pagkatapos ginising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may mga Pilisteo. At nagtangkang bumangon si Samson
sapagkat akala niya'y makakawala pa siyang tulad ng dati. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata, at siya'y dinala nito sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan, at dooy unti-unting humaba ang kanyang buhok. Sa Hukom chapter 16 verse 23 to 32, ito na namatay si Samson. Sa Gaza nagkatipon ang mga pinunong Filisteo upang magdiwang at maghandog sa kanilang Diyos-Diyosan ni si Dagon. Sa laki ng kanilang tuwa, naisipan nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. At sinabi ni Samson sa batang umakay sa kanya na, "Bata, ihawak mo ang aking mga kamay sa haligi ng gusaling ito at sasandalang ako." Kaya sabi ni Samson, ang gusali noon ay nagsisikip sa dami ng tao, babae at lalaki. Lahat ay 3,000 naroon. Naroon din ang mga pinunong Filisteo. Masaya nilang pinanood si Samson. At doon na nanalangin si Samson kay Yahweh na minsan pa'y siyang palakasin. Ito si Samson habang pinaglaruan ng mga Pilisteo, siya ay pinatayo dun sa pagitan ng dalawang malaking haligi. At sinalangin na minsan pa siyang palakasin. Pagma siya makaganti sa pagdukit sa kanyang mga mata. At itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi at itinulak niya ito at gumuho ang gusali kasamang bumagsak ang mga pinunong Pilisteo at lahat ng naroon. Kung kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong kanyang kalakasan. Napatay niya noon ay sa pamagitan ng panga ng isang asno ay 1,000, ngunit sa kanyang kamatayan ay napatay niya ang 3,000 na kasama ang mga pinunong Pilisteo at lahat ng naroon sa gusaling yun. Kung kaya kasama na rin si Samson na namatay sa dami ng napatay ni Samson. Sa minsan pa'y binigyan pa siya ng huling lakas upang siya makaganti. Kaya ang kanyang kamatayan, ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah na buhat sa lipi ni Dan. Si Manoah na buhat sa lipi ni Dan at siya inilibing sa pagitan ng Sora at Estaol. 20 years na namahala si Samson sa Israel. Ito makita sa Hukom chapter 15 verse 20 at 16 verse 31. 20 years na namahala si Samson. Ang kasunod na story dito ay ang kay Ruth, na Ruth chapter 1 verse 4 to 5, ang 9 years. Ito ay bumubuo pa rin sa 480 years mula ng pag-alis nila sa Ehipto. At sa panahon ni Samson ay 385 years na silang nakaalis. Ito ay ang kasunod niya ni Samson ay si Ruth. Ang story ni Elimelech at ni Noemi sa aklat ni Ruth. At si Ruth ay isang Moabita na asawa ni Mahalon na anak ni Noemi. At ito ang kasunod na topic. Ipinamamanig ko po sa inyo na basahin din ang mga banal na kasulatan, ang Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Ito tumutukoy sa ikapo. Ang Juan chapter 14 verse 6, ito yung sabi ni Jesus Christ, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sa Gawa chapter 9 verse 5, ang Espiritu Santo ay napakilala sa pangalang Jesus noong si San Pablo Apostol ay pinaghimalaan ng Diyos, siya tagausig panoon ni Kristo sa gawain ng Diyos na tinatag ni Panginoon Jesucristo. At tinanong niya kung sino ang Panginoon. Sabi ng Espiritu Santo na si Jesus ang iyong pinag-uusig. O kaya ang Espiritu Santo ay siya din si Jesus, ang kanilang ipinako sa cross. Isaiah chapter 9 verse 6, kaya nga sapagkat ang ipanganak ang isang
sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo. Siya ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at ang prinsipe ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay katangian ng Ama at ng Anak. At sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaingat ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol na lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Sa Hebreo, ang Emmanuel, ang kahulugan nito ay ang God is with us. Ang Diyos ay mananahan sa piling ng mga tao na kanyang nilikha sa pamagitan ng Anghel Gabriel. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa Bethlehem, isang dalaga doon sa pangalan Maria, na maglilihito ng Espiritu sa magitan ng Espiritu Santo at si mga anak ng isang lalaki, katuparan ng Isaiah chapter 9 verse 6 at sa Isaiah chapter 7 verse 14 at sa Juan chapter 1 verse 1. Ito ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, o kaya katuparan pa rin sa Isaiah chapter 9 verse 16. Ang sabi nga ni Jesus Christ na hindi ako nagsasalita at gumagawa sa sarili ko lamang, kundi ang Ama na sumasa akin ang gumagawa at nagsalita sa akin sa pamagitan ko. Ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Ito ang sabi ni Jesus. Sumayin yung lahat ang pagpupala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.